trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin ito ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Malinaw po itong binabanggit ni Mike Defensor. Yan po ay malinaw na babala dito sa mga tao na sobra-sobra kung manggipit ng kapwa, sobra-sobra kung mamulitika. Kahit wala na po sa katotohanan, wala na sa lugar, sobra-sobra, to the point na naging cause na ng political instability sa ating bansa, dahil nga sa political instability, ay nagkakaroon po ng problema pagdating sa mga investor. Siyempre, ang mga investor yan po ay nahikiramdam. Pinag-aaralan po nila ito mga internal problem ng bansa. Okay? Kapag may political instability, siyempre yung mga yan may agam-agam mag-aalangan na mag-invest sa ating bansa. Kaya nga, sana ang gusto natin mga kababayan, pag wala namang basihan, tigil na. Alang-alang sa ating bansa. Alang-alang sa kapayapaan. Kaya po yung sinasabi ni Mike Defensor na yan, ay babala po yan sa mga tao na sobra-sobra kong mamulitika. Sobra-sobra kong manira. Lahat gagawin, kahit wala namang katotohanan, pabagsak lang ang kanilang kalaban sa politika. Kaya yung sinasabi ni Mike Defensor na yan, babala po yan sa mga tao na kala mo ay sila ay nananatiling nasa ibabaw. Sabi nga, kung kayo ay nasa ibabaw ng gulong, dahil ang gulong ay umiikot, darating ang panahon, kayo naman ay nasa ilalim. Diba? Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome. Kamusta kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Maraming salamat. Okay? Ay ito mga kababayan pag-usapan po natin itong binabanggit ni dating Congressman Mike Defensor. Okay? Kasi nga mga kababayan ang frontliner ang nangunguna sa ngayon bilang gusto ng tao para maging presidente sa 2028 ay si VP Sara. Tulad yan, naglabas po na bagong survey ang WR at ang nangunguna pa rin sa gusto ng tao na maging Pangulo ay si VP Sara na nakakuha ng 35%. At pangalawa itong si Tulfo.
Okay? Ngayon, mga kababayan, kung sakali si BP Sara ang maging Pangulo sa 2028, ako sa tingin ko, base po ito sa aking observation, sa karakter ng mga Duterte, doon sa local election sa Davao, ay wala po sa ugali nila, wala po sa karakter nila ang manggipit ng kapwa politiko, kalaban sa politika. Wala po sa kanilang karakter yan. Dahil ang mga Duterte, ang gusto ay building the nation. Okay? Building the nation. Wala po sa karakter nila ang manggipit ng kapwa o kalaban sa politika. Maliban na lamang, mga kababayan, kung ang isang politiko ay may nagawang kasalanan sa bayan. Nagnakaw sa kaban ng bayan o criminal. Yun. Sa akin tingin yun yung sigurado ako na hindi palalampasin ni BP Sara. Oo. Yun. Yun po ang aking, sa aking pananaw. Base na rin sa aking nakitang ugali ng mga Duterte. Ngayon, babala po sa mga magnanakaw. At doon sa mga nabanggit ng mga dating sundalo na tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Doon sa mga nabanggit sa Senate hearing, yan po sa aking palagay, sigurado po yan na hindi palalampasin ni BP Sara. Kayo po ay hahabulin ni BP Sara. Saan na kayo magtago? Kaya lang, mga kababayan, kaya pag yan po ay nangyari, sigurado yan, mag-iiyakan ito mga ito. At sasabihin nila, ginigipit sila ni Sara. Ganun po yan, sigurado po yan. Yan po ang kanilang isisigaw. Sinasagasaan ni Sara ang kanilang karapatan. Yun po yan. Lalo na rin itong kasama na din yung mga terorista, NPA. Yan. Kasama yan. Sigurado ako sa hahabulin ni Sara, BP Sara. Dahil si BP Sara po ay galit sa mga yan. Yan po. Sigurado yan, mga kababayan. Pero doon sa mga tao na nagsasalita lang, kumbaga, masabi natin na ginagamit ng ang kanilang kalayaan sa pamamahayag, wala yun. Wala yun, hindi yun hahabulin ni BP Sara. Kasi yan po ay nasa batas. Ang bawat mamamayang Pilipino ay may kalayaan sa pamamahayag. Oo. Pero kung halimbawa nakakaperwisyo na, nakakapanira na, katulad itong ginawa ng sinasabing bagman daw ni BP Sara na si Madriaga, sa tingin ko ay yan po ay hahabulin na. Hindi na palalampasin ni BP Sara. Pero kung halimbawa makatulad natin nagpapahayag lang ng opinion, nagkokomentaryo lang gamit ang opinion, hindi po yan pakikialaman ni BP Sara. Yan po ay aking pananaw. Base sa karakter ng mga Duterte. Okay? So ito, mga kababayan kamakailan, si BP Sara po ay naimbitahan doon sa Ifugao.
siya po ay naimbitahan bilang guest speaker. At doon po ay ginawa siyang inadapt po siya bilang sabi natin na daughter. Siya po ay naging adopted daughter sa nasabing bayan sa Ifugao. Yung palang mayor doon ay kaibigan pala ni BP Sara, kakilala niya pala. Okay? Tayo po ay natutuwa, sapagkat yung Norte, di ba sabi nila ay ang Norte daw solid BBM. Base doon sa nakita ko sa video, hindi naman pala totoo na ang Norte ay solid BBM. Malakas pa rin ang mga Duterte doon sa lugar na yun. Okay? Bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. At doon po sa kanyang talumpati, meron po siyang mga nabanggit. Nabanggit niya, nasabi niya, siya daw po ay bibili ng bahay. Para daw madadagan ang kanyang, ano ba yun? Tawag doon, yung unexplained wealth. Okay? Base po sa aking sa pantaha, yan po ay pang-asar. Yan po ay pang-asar dito sa mga tao na wala nang binanggit, wala nang iniisip, wala nang sinasabi, kundi si Sara may unexplained wealth. Lalo na dyan sa dyan sa taga-Batasan. Yung mga crocodile dyan sa Batasan, okay? Sa akin palagay po iyon ay kanyang pang-asar. Meron din po siya nabanggit, sabi niya, parang di daw niya kayang ang adobong aso. Dahil naawa daw siya, sabi niya. Naawa daw siya sa kanila dahil mabait daw sila sa kanya. Sa aking palagay, yan po ay masabi natin na isa lamang, kumbaga isang analogy. Isang analogy na kung pwede nating sabihin, ang aso, ano ba ang ugali ng aso? Di ba ang aso kapag meron siyang nakitang pagkain, meron nakitang may naamoy, halimbawa may naamoy, lalapit sa'yo. Lalapit sa'yo. Diba? Pag meron kang alagang aso at may naamoy, may nakitang pagkain, lalapit sa'yo. Diba? Ibig sabihin, kung ako ang tatanungin, para sa akin, yung aso ay pwede nating sabihin na itong asong ito na binabanggit niya ay mga politiko na susunod-sunod sa kanya. Susunod-sunod sa kanya. Mabait sa kanya dahil merong nakita, merong naamoy. Ano yun? Siya ang susunod na pangulo. Malakas siya sa survey, malakas siya sa tao, mahal siya ng tao.
At dahil dyan, itong mga asong ito, itong mga politikong ito ay nagiging maamo sa kanya. Nagiging maamo sa kanya. Okay, dahil dyan, sabi niya, dahil maamo sa kanya, mabait sa kanya, naaawa siya. Kaya hindi niya kayang adobuhin. Hindi niya kayang katayin, kumbaga. Hindi niya kayang katayin. Okay? Ngayon, nabanggit din po niya, sabi niya, pero kung kayo ay makahanap ng buhaya, sa Cordillera, sabi niya, marami siya sa Davao ang marunong maglitso ng buhaya. Okay? Pag sinabing buhaya, di ba sa mga kantsawan sa kanto, pag sinabing buhaya, ang sasabihin, ay, andoon marami sa batasan. Iba naman sinasabi, ay iba nandoon sa Malacanang, nandoon sa Senado, nasa custom. Yeah. Yan po Pag sinabing buhaya, yan po ang usapang barbero. Crocodile. Pag sinabing crocodile, yan po ay politikong magnanakaw. Politikong magnanakaw. Okay? At sabi ni VP Sara, marami sa amin yan sa Davao. Na marunong maglitson. Ibig sabihin, siguradong lilitsonin ni VP Sara itong mga buhaya. Buhayang politiko. Okay? Yan po aking pagkakaunawa base sa kanya mga analogy. Ako tingin ko si BP Sara nag-iingat na kasi nga siya tingin ko ang mata ng mga kalaban ay nakasunod sa kanya lagi, nakabuntod sa kanya lagi. Inaabangan lang ang kanyang maling masabi at pagkatapos niyan ay impeachment. Ebidensya daw. Okay? Kaya ngayon, ang binabanggit ni BP Sara ay isang masasabi natin na matalinhaga. Okay? Panakot doon sa mga kawatan na kayo ay kanyang lilitsunin. Kayo ay kanyang lilitsunin. Okay? Okay? Ako siyempre tayo bilang mga taxpayer gusto natin mapanagot ito mga nagsamantala na merwisyo sa atin, ito mga nagnakaw sa ating kapirahan, kung ngayon ay safe sila sa panahon ni Bongbong Marcos, pagdating ng 2028 sigurado. Meron ako nabasa isang DDS architect, sabi niya siya daw po ay naghahanda na, siya daw po ay gumagawa na ng mga design ng mga kulungan ng mga crocodile. Dahil sabi niya sigurado yan na mapupuno ng mga buhaya ang mga kulungan natin, kaya siya daw po ay nag-iisip na, naghahanda na, gumagawa na ng mga plano. Plano ng kulungan para sa mga buhaya pagdating ng 2028. Okay? Ang galing, Ang galing din itong isa nating ka-DDS. Ang galing ng kanyang naisip. Okay? Kaya yung mga nabanggit dyan, nabanggit na mga dating sundalo, ito mga nabanggit dyan sa Senate, na sinasabing mga tumanggap di umano, tiyak yan na kulungan ang bagsak ninyo.